kapag po buwan ng October, possible na dapat ang balahibo ng mga pinalulugunan mo para hindi ka kakapusin kung January ang target mong laban. Dapat po gano'n, malinis ang cording kasi pagka mahaba ang damo, nabasa ng hamog, ay lalapat sa kanyang balahibong bagong sibol, masisira po uli yun, magpuputol-putol po yan. Kaya dapat po ay alaga mo na sa tabas. Tatabasan mo rin lang, ay wag mo nang hintayin humaba pa, lumapat sa kanyang buntot at pakpak. Ganun po. Kasi ano na ito nakagroup na rin sila according to weight, according to size, according to age. Hindi ho masyado madami. Hindi ko kailangan yung madami kasi hindi naman ho matututukan. Doon lang tayo lagi sa manageable. Ito po, tuwing umaga pinapaload ko sila, tanghali at sa hapon. Pagkatapos kumain, tinitingnan ko, binabantayan ko po. Mamaya paputol na ang tali o may pupuluputan. Nakakatuwa na itong ganitong libang. Kung pwede nga lang hindi ilaban, at dyan na lang sa harapan mo lagi. Manood po tayo. Natin to isa ito. Gusto ko ito 2030 lang ang actual weight nito last year So mga yun, mag-dos uno man siya, hindi na maargabyado to sa akin. Nakita ninyo yung bareta at saka yung timba. Ako mismo nagagamas ng posibilidad na damo na sasabitan nila. Wala na pong tatalo pag malinis. Ibig sabihin, mahirap talunin pag nakaayos ang lahat. Panoorin natin to isang to. Ganda nito kulay Ito po yung malalim na pang-anim na henerasyon na ng yellow-legged Hutch, Pongkan side, my own blend. 4 years old po ito. 3 lugon. Kilos. Kasi mahaba ang tali 7. Meron pa ako ginawang 8. Ito nasa 8 kasi inuuna ko na yung pili Tingnan. Yun po, yung portion na yon. Kapag ka po nagpuputik, nilalagyan ng buhangin yun. Buhangin po yun, doon sa straight comb na yon. Natin to. Tingnan natin kung kaya na Pongkan side ang gagamit. YLH Pongkan side ang gagamitin natin. Kasi kailangan pag-araleta talaga hindi sapat na manalo lang. Kailangan quality ang manok mo. Mahirap po yan as a breeder. Pride po kasi yan. Mahirap po yung pinipintasan ng manok. Ayaw ko po ng ganon. Napakasakit po sa isang breeder ng ganon. Kita nyo Dapat po sa pahapunan 4 feet minimum para naipaplap niya yung kanyang pakpak na papaglapat niya sa ibabaw ng kanyang katawan para na-exercise na rin siya. Mahaba po yung tali. Meron po ito pagka sa conditioning pinipilit kong 8 yung tali na ang size ng tali ay 12. Kasi pag masyado mabigat ang tali ay nakakasira po ng kanila lakad. Tandaan nyo po yan. Tingnan natin ito isang ito. Okay, ito lang ang napili ko sa 3 years old. Kasi may style siya na all around yung maatras pumapala. Gusto ko po yung gano'n malalakas ang bewang. Kaya 3 years old nag-aalangan ako. Pwede ko pa siyang sa 2026 gamitin, gawing 4-5 taon. 3 years old po siya ngayon. Hanggang 6-7 taon po nagagamit ko ang manok ko kasi nga sa linyada at saka well maintained. Tingnan din natin ito isa ito. Kaya nag-aalangan ako sa inyo nababataan ako dito. 3 years old pero magandang manok. Gusto ko ito sa araleta. Pag ang palo ho nito ay bibiyak ng buko, ipapasok ito kahit 3 years old lang. Basta yung buntot niya dapat lapat sa lupa.
Gusto ko yung habang pinapalakad sa rueda, kinakaladkad niya yung kanyang buntot. Yung lapat na lapat sa lupa. Atin. Katulad ng isa, siguro parehas may palo gamitin natin. Yung isa, yung nandun, yun. Saka ito. Pwede sila. Kaya 3 years old lang to eh. Pag ang timbang nito yung 2.1 o 2.0 something lang sa actual, papasok ko ito. Depende po sa magiging palo. Ayun po, isa pa tip, kaya sa kaliwa tali para makapahinga yung kanan. Bumubukol ho eh. Kasi lalo na't hindi kayo nagpapatuka on time. Ano po yan? Hihilay na hilay, sira. Oh, mapapansin nyo, mahaba rin ang tali. Pag pinutulan ko po ang tahid, pag pinutulan ko po yan ng tahid, lilipat ko na po sa kanan. Kasi ingatan ko na yung kaliwa, doon kasi kinakabit ang kanyang slasher knife. Oo, kailangan makinis na makinis ang binti. Importante po yun. Kailangan naaalala ko. Pagka taon-taon ay isang beses na nga lumaban, natatalo pa eh, di ba? Pero iba yung natalo na kursunada mo. Ito sila. Tingnan natin. Ito pang ibang may mga palong. Ito mga straight ko, marami ako stock dito eh. Tinitingnan ko ito, maliit lang ang timbang nito. Baka pwede ito sa sagad na 1,950. Isang ito, depende po. Kaya 3 taon lang siya eh. 2 lugon. Gusto ko gagawin ko siyang 4. Minimum 4 years old para wala na akong inaalala. Wala nang dahilan, talo'y talo. Isa po halos ang kulay. Shhh! Ayun ang problema. Yun yung dalawang kalapati na yun. Yan po ang number 1 carrier ng cancer. Tapos hindi mo pa nililinisan ang painuman. Hindi mo kinukuskos. Dapat po yung painuman ay kinukuskos. Ikaw nga pag kumain ka o uminom, yung baso nga may dishwashing agent pa eh, nililinisan. Sa ganung paraan po ay natutulungan natin ang ating manok. Tulungan mo siya habang siya ay nasa mga kamay mo pa. Lilinisan na nga lang eh. Dahil po pag siya ay nabitawan mo na, hindi mo na siya matutulungan. O, tingnan pa natin itong iba. Ito po sagad sa gulang. 5 taon, sige. Tingnan natin, pipili lang ako dito ng 2.0 something ang timbang. Isa po ang kulay, nakakatuwa. Anyway, ako po ay pag lumaban, hindi mo ako madadaig sa gulang ng manok sa edad. Hanggang parehas lang tayo, pero laging kalimitan na nananalo at natatala ko ay sila po, ako po ay akin po ang gulang ng manok. Kasi po, advantage na o importante na age kaksaya ang desisyon po ng magulang ng manok. At diin ng palo ay isahang palo lang ay may bagay po. Sa gusto ko sa kanya na parang nag-iisip na ho, matured na. Hindi na pa siya sugod na sugod. Pag pinasok mo siya, kaya ang kanya ipiting ka. Gusto ko po yung ganon. So, maganda, nakakita pa ako na isa pang magandang may palong. Gusto ko po this 2024 January ay ang gamitin ay lahat ay may palong. Ay didepende naman po sa palo. Gusto ko po yung ganon. Wala nga, breeder ka, uniform ang manok mo pag lumabang ka. Sagad sa gulo to. Tingnan natin. Anak ito ni Paniki ng aking 2019 Pitmaster 9-cock International Derby winner. Nag 2 times pa, nanalo pa rin siya sa Matira Matibay na 12-cock. Manito, namatay na lang ng pangalawang laban. Ganda. Magaganda nito. Ayun. Tingnan po yung painuman, yung tao ko. Kuskus na kuskus niya yan. Ayaw ko niya. Alam na mga yan naging inspection ako, kaya hindi po pwedeng. Huwag na lang painumin ko, hindi ninyo lilinisan yung buhay, sabi ko.
facilities na gagamitan during conditioning, yung pagro-rotate, ready na rin na, tinatabasan na. Disinfect ko pa yan, baka may mga lead mites. Okay, update lang po. Gaganda ng balahibo kasi nga nakaligo na. 4 days o 5 days na ito nakaligo. Nadilaws pa lang wala pang deworming, ganito na itsura. Lalo na po yung pupula pagka na-deworm pa. Ito, kahit saan ako lumingon, halos isang kulay. O dalawa, merong pongkan at saka dark side lang na YLH. Yung aking mga cam line na mga mayahin na yan may tira pang pa ilan na luma. Tignan po natin po. Ito po yung result ng pinakain natin ay Sunjin Warlord Premium Mixed Grains lang, kaya sabay-sabay nagbagsakan ng balahibo. Maganda po ang tubo. Wag pong hahawakan sa buntot. Kung piliting iwasan, sa tali muna, dapat marunong ka bago sasaluhin mo sa ilalim. Malinis na malinis po dapat. Tatamari ka bumisita pagka madumi. Magtatabas pa uli mamaya sa phase 3. Ito po yung phase 1, lagay ako ng 5 years old. Phase 2, lagay ako ng 4 years old. Phase 3, lagay ako ng 3, tsaka 2, tsaka sa dulo yung mga stag. Sa phase 4. 4 na phase lang para natututukan. Ganun po. Yan po ay pagka healthy at saka tama ang pagkain. Dapat po ang pagkain ay laging balansyado. Tamang nutrisyon para may proteksyon.